Sa gitna ng tagisan ng kontrol sa Strait of Hormuz, hindi nagpapatalo ang Iran sa ginagawang US blockade dahil matapos i-detain ng US Navy ang ilang barkong may kaugnayan sa Iran. Ang Iran naman ngayon ang nangharang at tumangay ng dalawang civilian cargo ships na dumaan sa Hormuz. Ang masaklap nga lang ay kasama dito ang mga Pinoy na tripulante. Paano ito isinagawa ng Iran at nasaan ngayon ang mga bihag nilang barko at crew? Sa kabilang banda, ayon sa intelligence report ng US, malakas ang senyalis na nagpapadala ang China ng mga armas sa Iran habang nagaganap ang ceasefire upang pangontra sa US sa oras na sumiklab muli ang digmaan. Ano ang mga armas na binigay ng China at hanggang saan ang kaya nilang gawin? Handa ba silang sumabak sa giyera laban sa Amerika kapag umabot na sa sukdulan ng pagharang ng US sa mga barko ng Iran na naghahatid ng langis sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Isang insidente ang yumanig sa Strait of Hormuz kamakailan lang matapos harangin at kontrolin ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang dalawang malalaking cargo ships na pag-aari ng mga dayuhang kumpanya. Isang hakbang na agad nagdulot ng pangamba sa buong international shipping industry. Ang dalawang barko ay kinilalang Epaminondas, isang Liberia-flagged ngunit Greek-managed vessel, at MSC Francesca, isang Panama-flagged container ship. Parehong nasa transit ang dalawang barko sa isa sa pinakaimportanteng shipping lane sa mundo nang sila ay targetin ng IRGC. Batay sa mga ulat at maritime tracking data, ang Epaminondas ay patungo sana sa India. May dalang komersyal na kargamento na hindi pa ganap inilalabas sa publiko, ngunit pinaniniwala ang bahagi ng regular container shipments. Posibleng halo ng industrial goods at consumer cargo. Samantala ang MSC Francesca ay bahagi rin ng global shipping network ng MSC, isa sa pinakamalalaking container shipping company sa mundo, at may dalang standard mixed cargo na karaniwang dumadaan sa rehiyon na ito. Ang insidente ay nagsimula nang biglang lapitan ng hindi bababa sa 7 high-speed fast attack boats ng IRGC ang dalawang barko habang sila ay nasa loob ng Strait of Hormuz. Isang makitid ngunit kritikal na ruta na araw-araw dinadaanan ng dose-dosenang malalaking tankers at cargo vessels. Sa puntong ito, ayon sa mga eksperto, halos wala ng maneuvering space ang mga barko para umiwas. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinalibutan ang mga barko ng armadong bangka. May mga ulat din na gumamit ang IRGC ng helicopter support upang mabilis na maipasok ang kanilang boarding teams. Ang mga armadong tauhan ay nakasuot ng tactical gear at may dalang assault rifles. Bigla itong umakyat sa mga barko at agad na kinuha ang kontrol sa bridge kung saan matatagpuan ang navigation at communication systems. Sa ganitong klaseng operasyon, ang unang target ay palaging ang kapitan at ang control room. Kapag ito ay nakontrol, halos wala nang kakayahan ng crew na mag-resist, at ito mismo ang nangyari. Walang naitalang putukan, ngunit malinaw na ang takeover ay isinagawa sa pamamagitan ng overwhelming force. Matapos makuha ang kontrol, agad na pinutol o nilimitahan ang communication ng mga barko. Ilang tracking signals ang naging inconsistent na lalong nagpalala ng pangamba ng mga shipping company at mga pamilya ng crew. Pagkatapos ng boarding, hindi nagtagal ay inutusan ng mga barko na baguhin ang kanilang ruta mula sa kanilang orihinal na destinasyon. Sila ay itinulak papunta sa Iranian waters. Sa kasalukuyan, ang Epaminondas at MSC Francesca ay parehong nakapwesto humigit kumulang 9 na nautical miles o 17 kilometers mula sa baybayin ng Bandar Abbas, isang pangunahing military at commercial port ng Iran na kilala bilang sentro ng kanilang naval operations sa Persian Gulf. Sa loob ng dalawang barko, tinatayang nasa 40 crew members ang kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng IRGC. Sa Epaminondas, mayroong 21 crew members, kabilang dito ang hindi bababa sa 10 Pinoy, pati na rin mga Ukrainian at isang Indian national. Samantala, sa Francesca naman ay may halos 20 crew members kung saan 5 ay Pinoy, 4 ay mula Montenegro at 2 ay Croatian. Ibig sabihin, may kabuuang 15 Pilipino ang direktang naapektuhan sa insidenteng ito. Isang malaking bilang na agad naging dahilan ng mabilis na aksyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa ngayon, ayon sa mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers, ligtas umano ang lahat ng crew members, wala pang ulat ng pananakit o pisikal na karahasan. Ngunit kahit na sinasabing maayos ang kanilang kalagayan,
Malinaw na sila ay hindi malaya. Ang kanilang galaw ay mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan at sila ay nananatili sa loob ng mga barko na tila pansamantalang detention site sa gitna ng dagat. Habang ang mga barko ay nananatiling nakahimpil malapit sa Bandar Abbas, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Montenegro at iba pa upang matyak ang kaligtasan at posibleng pagpapalaya sa kanilang mga mamamayan. Ngunit sa kabila ng mga diplomatic effort na ito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Dahil ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng pag-agaw ng barko, ito ay nangyari sa gitna ng tumitinding komprontasyon sa pagitan ng Iran at US-led naval blockade sa Strait of Hormuz. Isang sitwasyon na anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng mas malawak at mas mapanganib na krisis. Habang nanatiling kontrolado ng Iran ang dalawang cargo ships malapit sa Bandar Abbas, isang bagong kontrobersya ang sumabog, hindi tungkol sa mismong pag-agaw kundi sa kung paano ito ipinakita sa publiko. Ilang oras matapos ang insidente, naglabas ng video ang Iranian state media na nagpapakita umano ng aktual na operasyon ng kanilang mga puwersa. Mga armadong lalaki na nakamask, mabilis na sumasampa sa barko at kinokontrol ang sitwasyon. Sa unang tingin, tila ito na ang malinaw na ebidensya kung paano isinagawa ang boarding. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. Ayon sa masusing pagsusuri ng BBC Verify, may mga bahagi ng video na hindi tugma sa timeline ng aktual na pangyayari. Sa kanilang analysis, may indikasyon na ang ilang eksena, lalo na ang boarding sequence, ay kinunan oras matapos na makuha na ng IRGC ang kontrol sa mga barko. Ibig sabihin, ang ilan sa mga footage ay posibleng reenactment o stage na eksena at hindi tunay na live capture ng mismong operasyon noong April 22. Ang ganitong uri ng discrepancy ay agad nagdulot ng tanong sa international community. Bakit kailangang i-recreate ang eksena kung totoong nangyari naman ang pag-agaw? Bagamat malinaw sa satellite imagery at maritime tracking data na tunay na nakuha ng Iran ang Epaminondas at MSC Francesca, ang paglabas ng posibleng staged na video ay nagpapakita ng mas malalim na laban. Hindi lang sa dagat, kundi pati sa impormasyon. Sa madaling salita, habang may totoong operasyon sa tubig, may sabay ding publicity stunt para ipakita sa mundo na malakas pa rin ang kanilang puwersa. Sa gitna ng kontrobersyang ito, mas naging aktibo ang mga gobyerno ng mga bansang may crew na sakay ng mga barko. Sa Pilipinas, agad na naglabas ng pahayag ang Department of Migrant Workers na nagsasabing patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng barko, kabilang ang MSC at sa Iranian authorities upang matyak ang kaligtasan at posibleng pagpapalaya sa 15 Pilipinong tripulante. Patuloy din ang komunikasyon sa mga pamilya bagamat limitado ang direktang contact sa mga seafarer dahil kontrolado ang komunikasyon mula sa loob ng mga barko. Sa Montenegro, kinumpirma rin ng kanilang Ministry of Maritime Affairs na ang kanilang mga tauhan ay ligtas, ngunit nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ganoon din ang ulat mula sa iba pang bansa tulad ng Ukraine at Croatia. Ngunit habang ang usapin ng mga crew ay nasa diplomatic level, mas lumalaki ang concern ng mga military analysts dahil ayon sa Iran, ang pag-agaw sa mga barko ay hindi isolated incident. Ito ay direktang tugon sa US-led blockade na kasalukuyang ipinapatupad laban sa kanilang mga pantalan. At sa puntong ito, ang insidente ay hindi na lamang tungkol sa 2 barko at 40 crew. Ito ay naging bahagi ng mas malaking komprontasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Isang tensyon na ngayon ay may kasamang bagong elemento na maaaring magpalala pa ng sitwasyon. Dahil habang abala ang mundo sa Strait of Hormuz, may mga ulat na may isa pang bansa na tahimik na gumagalaw sa likod ng eksena. At ito ay ang bansang China. Dahil habang nananatiling nakaangkla ang Epaminondas at MSC Francesca sa ilalim ng kontrol ng Iran, isang mas malalim at mas mapanganib na development ang unti-unting lumilitaw. Isang development na maaaring magpalawak sa tensyon mula sa regional crisis tungo sa posibleng global confrontation. Ayon sa mga intelligence report mula sa Estados Unidos, may indikasyon na ang China ay naghahanda ng pagpapadala ng mga armas patungong Iran, partikular ang tinatawag na Man-Portable Air Defense Systems o MANPADS. Ito ay mga shoulder-fired missile na kayang tumarget at magpabagsak ng low-flying aircraft tulad ng helicopters at fighter jets. Sa mga ulat, ang mga posibleng armas na ipinapadala ng Iran ay kabilang ang FN-6 o ang mas advanced na FN-16, mga missile system na kayang tumama sa target hanggang 4 na kilometro ang taas. Sa unang tingin, tila maliit lamang ang mga armas na ito kumpara sa malalaking missile systems. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ang tinatawag na asymmetric threat.
Ibig sabihin, kahit mura at portable, kaya nitong magdulot ng napakalaking pinsala sa mas mahal at high-value assets tulad ng US aircraft. Ang mas nakakabahala, hindi umano direktang ipinapadala ng China ang mga armas na ito sa Iran. Ayon sa intelligence assessments, gumagamit umano ang Beijing ng tinatawag na plausible deniability strategy, kung saan ang mga armas ay pinapadaan sa third-party countries o commercial logistics networks upang maitago ang tunay na pinagmulan. Posibleng dumaan ang mga shipment sa maritime routes gamit ang ordinaryong cargo vessels o kaya naman ay sa land corridors tulad ng China-Pakistan Economic Corridor. May mga ulat din na ginagamit ang air cargo sa pamamagitan ng mga airline tulad ng Mahan Air at Iran Air para sa mas mabilis na transportasyon ng mga sensitibong kagamitan. Sa puntong ito, hindi pa ganap na nakukumpirma kung nakarating na ang mga armas sa Iran. Ngunit ayon sa mga opisyal ng US, sapat na ang intelligence signals upang ituring ito bilang seryosong banta. Dahil kung ang Iran ay matagumpay na makapag-redeploy ng ganitong uri ng air defense systems, malaking pagbabago ito sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang air superiority ng US at Israel ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nila napipigilan ang mas agresibong galaw ng Iran. Kung magkakaroon ng kakayahan ng Iran na pabagsakin ang low-flying aircraft, mas magiging delikado ang anumang operasyon sa himpapawid mula sa surveillance hanggang sa direct strikes. At dito pumapasok ang mas malaking panganib. Dahil ayon sa mga ulat, nagsimula na umano ang Estados Unidos na mag-intercept at mag-inspect ng mga barko na pinaghihinalaang may dalang ganitong uri ng armas. Ibig sabihin, hindi lang Iran ang target, pati ang supply chain nito ay sinusubukang putulin. Sa katunayan ay isang barko na may pangalang MV Tuska na nasa posisyon ngayon ng US ay pinaghihinalaang may lamang mga kargamento na galing China at maaaring gamitin bilang pyesa ng missiles ng Iran, ngunit hindi pa naglabas ng opisyal na kumpirmasyon ng US ukol dito hanggang ngayon. Sa ganitong sitwasyon, isang maling hakbang lamang, isang barkong mali ang pagkakakilanlan o isang boarding operation na mauuwi sa konfrontasyon ay maaaring mag-trigger ng direktang sagupaan hindi lamang sa Iran at US kundi pati sa China kung ito ay direktang magiging involved. Dahil dito, isang tanong ngayon ang nasa sentro ng usapan sa mga military at geopolitical analyst. Bakit handang makipagsapalaran ang China sa ganitong sitwasyon? Bakit sa kabila ng banta ng sanctions, trade war at posibleng direktang konfrontasyon sa Estados Unidos, tila patuloy pa rin ang kanilang galaw na suportahan ng Iran? Ayon sa mga eksperto, iisa lang ang pinakaugat ng lahat ng ito, enerhiya. Ang China ang isa sa pinakamalaking importer ng langis sa buong mundo at malaking bahagi nito ay nagmumula sa Middle East, lalo na sa rehiyon na direktang konektado sa Strait of Hormuz. Ang makitid na lagusang ito ay hindi lamang simpleng ruta ng mga barko, ito ay lifeline ng ekonomiya ng China. Kapag naputol o nakontrol ng Estados Unidos ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz, direktang tatamaan ang ekonomiya ng China. Tataas ang presyo ng enerhiya, maapektuhan ang kanilang manufacturing sector at posibleng bumagal ang buong ekonomiya nila. At dito pumapasok ang Iran. Para sa China, ang Iran ay hindi lamang isang ally, ito ay isang strategic partner na nagsisilbing counterbalance sa impluensya ng US sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling operational at may kakayahan ng Iran, napapanatili rin ng China ang isang leverage point laban sa Western dominance sa global energy routes. Sa madaling salita, kung mahina ang Iran, mas madaling kontrolin ng US ang Strait of Hormuz. Kung malakas ang Iran, mas mahirap itong gawin. Kaya ayon sa mga analyst, ang posibleng pagpapadala ng manpads o iba pang military support ay hindi simpleng pagtulong lamang. Ito ay isang calculated move upang siguraduhin na hindi tuluyang mawawala sa eksena ang Iran bilang isang regional power. Ngunit hindi lang enerhiya ang dahilan, may isa pang mas malalim na layer, ang strategic competition sa pagitan ng China at Estados Unidos. Sa kasalukuyan, ang dalawang bansa ay nasa gitna ng isang hindi opisyal na power struggle, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati sa military influence. Ang Middle East ay isa sa mga pangunahing teatro kung saan naglalaban ang kanilang impluensya. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Iran, pinapakita ng China na kaya nitong hamunin ang presensya ng US kahit hindi pa direkta.
Ngunit malinaw din ang panganib dahil ayon mismo sa mga pahayag ng Washington, anumang kumpirmadong paglapit ng armas patungong Iran ay maaaring magresulta sa matinding economic retaliation, kabilang na ang posibleng 50% tariffs sa Chinese goods o mas matinding hakbang. At kung magpatuloy ang interception ng mga barko na pinaghihinalaang may dalang armas, hindi malabong magkaroon ng direktang insidente sa pagitan ng US forces at mga entity na konektado sa China. Sa puntong ito, malinaw na ang sitwasyon ay hindi na lamang tungkol sa Iran at US. Ito ay nagiging isang chessboard kung saan ang bawat galaw, isang barko na nakumpiska, isang shipment na na-intercept ay may katumbas na mas malawak na epekto. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling nakataya hindi lamang ang kaligtasan ng mga crew, kundi ang stability ng buong rehiyon. Sa puntong ito, malinaw na ang insidente sa Strait of Hormuz ay hindi na lamang simpleng pagkuha ng dalawang cargo ships. Ito ay naging simbolo ng isang mas malawak at mas mapanganib na komprontasyon. Isang sitwasyon kung saan ang bawat galaw ng bawat bansa ay may potensyal na magpasiklab ng mas malalang krisis. Sa kasalukuyan, nananatiling hawak ng Iran ang Epaminondas at MSC Francesca kasama ang humigit kumulang 40 crew members kabilang ang 15 Pinoy na patuloy na nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Iran. Habang sinasabing ligtas ang kanilang kalagayan, hindi makakaila na sila ay nasa gitna ng isang geopolitical standoff na wala silang kontrol. Dahil para sa Iran, ang dalawang barko ay hindi lamang simpleng target, ito ay leverage na kaya nilang kontrolin ng isa sa pinakamahalagang choke point sa mundo. Samantala, patuloy ding umiigding ang galaw ng Estados Unidos. Sa katunayan ay binigyan na ng go signal ni Pangulong Donald Trump na targetin ang anumang Iranian vessel na maglalagay ng mina sa Strait of Hormuz. Mas lalong pinaiigding ng US ang kanilang naval presence at interception operation sa rehiyon. Ibig sabihin, mas dumarami ang mga barkong sinusuri, mas nagiging agresibo ang boarding operations at mas tumataas ang posibilidad ng direktang komprontasyon. At dito pumapasok ang pinakadelikadong senaryo. Sa ganitong environment, kahit isang maliit na insidente ay maaaring mag-trigger ng chain reaction. Isang sagupaan na hindi na madaling mapigilan. Ayon sa mga military observer, ang pagpasok ng mga manpad sa equation ay lalo pang nagpapataas ng risk dahil kung ang isang low-flying aircraft ng US o Israel ay matamaan kahit isang beses lamang, malaki ang posibilidad na agad itong sundan ng massive retaliation. At kapag nangyari yon, hindi na ito mananatiling localized conflict. Posibleng madamay ang mas maraming bansa sa rehiyon at posibleng masara na ng tuluyan ang Strait of Hormuz ng mahabang panahon at posible ring magkaroon ng direktang banggaan ng dalawang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo, ang Estados Unidos at China. Sa ngayon, nananatiling fragile o lubos na delikado ang sitwasyon. May ceasefire na sinusubukang panatilihin, may negosasyon na patuloy na isinusulong. Ngunit sa ilalim ng mga ito, malinaw na may nagaganap na mas malalim na galaw. Mga paghahanda, mga repositioning at mga desisyon na maaaring magdikta kung saan patutungo ang susunod na yugto ng krisis. At habang ang mundo ay nakatutok sa Strait of Hormuz, ang tanong ngayon ay hindi kung gaano kalala ang sitwasyon, kundi kung hanggang saan ito aabot at kung sino ang unang magkakamali. Dahil sa ganitong klaseng tensyon, isang pagkakamali lang ang kailangan upang magbago ang lahat at mauuwi na naman ito sa mas malaking gulo na hindi lamang apektado ang gitnang silangan kundi buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.